Hannah, ano na ang game plan ng pamahalaan ngayon? Corina, ngayong maganda na ang panahon, tututukan na ng pamahalaan ang rescue at relief operations dito. Kabilang dyan ang kanilang rebuilding efforts at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga naapektuhang lugar ni Bagyong Pepito. Kahit paano, sa lakas ng Pepito, hindi kasing sama ng aming kinakatakutan. It wasn't as bad as we feared. Nagpasalamat si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat ng mga rumesponde sa panahon ng pagsalanta ni Pepito sa bansa. Sa media briefing sa Camp Aguinaldo kanina, sinabi ng Defense Department na ang pangunahing target na raw ngayon ng pamahalaan ay makapagbigay ng agarang relief kits at rescue para sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Nagsisimula po ang pagsasagawa ng rapid damage assessment and needs analysis, kung saan ito po ay isang mekanismo upang malaman kung gaano ang damages, the extent and degree of damages in the affected population. Sa lagpas 1 milyong naapektuhan ng 3 dumaang bagyo na sina Nika, Ophel at Pepito, halos 700,000 ito, maagang pinalikas ng mga lokal na pamahalaan. 27 naman ang mga probinsyang naapektuhan. May nahanda ng pondo na abot sa 1.2 billion. Kasama dito ang 173 million para sa family food packs, ayon sa Department of Social Welfare and Development. Rest assured, there is sufficient funding to help those areas that have been affected by the successive cyclones. Sa ngayon, sinabi ng Pag-asa na si Pepito ang huling bagyo na tatama sa bansa hanggang sa susunod na linggo. Hanggang next week, wala tayong inaasahan na tropical cyclone o low pressure na mabubuo sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang Sierra Madre Mountain Range, malaking papel daw ang ginampanan bilang natural shield na nagpapahina sa bagsik ng bawat bagyo. May higit 500 kilometro ang haba nito mula Cagayan hanggang Quezon at nagbibigay proteksyon nito sa milyong-milyong Pilipino sa panahon ng kalamidad. Malaking factor yung mga bundok doon para labis na mapahina niya itong bagyong si Pepito. Pumalo na sa halos 470 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura ng 3 dumaang bagyo. Lagpas 8.6 million naman ang halaga ng mga napinsalang agrikultura. Isa ang Nueva Vizcaya sa nakaranas ng sunod-sunod na bagyo sa Northern Luzon. Tumambad ang mga nasawing hayop na ito sa mga residente ng Villa Coloma kaninang umaga matapos ang pagsalanta ni Bagyong Pepito kagabi. Maski ang State University ng Nueva Vizcaya, hindi rin nakaligtas. Naglalakihang mga puno ang naputol sa parehong Bambang at Bayumbong campus nito. Meron pang security post na tinangay ng hangin. Hiling ni PBBM, alalahanin ng mga nasalanta ng bagyo sa darating na Pasko. Paano sana yung ating sanang gawing pamamasko, pamahagyan natin sa kanila. Nawawa naman at sila'y naghihirap. Corina, kanina nabanggit ni PBBM ang isang casualty sa Camarines Norte at ngayon ay inaalam kung direktang dulot nito ay ang bagyo. Isang insidente daw ito kung saan isang 72-year-old ang nasawi matapos madisgrasya sa biyahe. Corina. So Hannah, kung wala na si Pepito sa bansa, magiging banayad kaya tahimik na ang ating Pasko? May nabanggit ba ang Pag-asa na posibleng may pumasok na naman next month? Corina, sabi ng Pag-asa, seasonal ang kanilang forecast at weekly naman daw yung kanilang update para sa isang mas accurate na weather information. Pero tansya ng Pag-asa, nasa 1 o 2 bagyo ang papasok sa December. Balik so sa sa'yo, ngayon, Corina. okay, sa ngayon wala pang kasunod dahil nagsunod-sunod itong 4, ngayon wala pa. Okay, magandang balita yan sa ngayon. Maraming salamat Hannah T. Live mula sa Camp Aguinaldo sa Quezon City.